slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Ayan mga kapatid, bukas ang timbangan dito sa border ng Georgia going to Florida. So papasok tayo mga kapatid Ayan binigyan tayo ng araw hindi bypass mga kapatid. Hindi bypass. Magaang lang ako pero hindi ako binaypass mga kapatid. So tingnan natin. Angat natin to. Continue on the current road. Mukhang naghahanap sila ng unang check. I-check nila. Sana wala tayong problema dito. Magaang lang naman tayo mga kapatid So wala tayong problema dito. Dahan-dahan. Ayos. Green light tayo. Hindi nagsalita yung mic Pagka sabi nung mic, park and bring your paperwork. Tapos na mga kapatid So halos dito wala kaming bypass dito sa area na to Napansin ko lang lahat ng scale na bukas. Parang pumapasok ako o na-check-chempon lang. Hindi, meron akong dalawa pa lang bypass pero napakaraming way station ang nadaanan ko Ngayon, naka-bypass yun Hindi na siya pinadiretso pero ako pinadiretso ako Siguro tinignan nila yung yung securement ko mga kapatid So yun lang. Nakadaan tayo ng scale. So far so good. Exit 362A on the right to I-295 East between 1.5 kilometers, left to I-295.
Good morning mga kapatid. Good morning. Nandito ako sa ilalim ni Alex, nag-maintenance tayo mga kapatid, para ma-check natin ang ilalim ni Alex, Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan. Ayan. Nakahiga tayo ngayon dito sa ilalim niya. Chine-check natin ang pang-ilalim ni Alex, Mamaya pupunta ako diyan sa drive, sa axle dyan, sa drive axle dyan sa likod. Check natin ng mga wires dyan kung may nagrarab, kung mayroong nagrarab, and then may mga loose, para magawa na natin ang paraan bago pa magkaroon ng problema, kasi the last time na nandito ko sa ilalim is I think fall, bago mag-winter, around September pa. So October, November, December, January, February, March, April, 7 months lang hindi ako umiilalim dito. Hindi ko nakikita ang sitwasyon dito sa ilalim, Ayan. Ito yung cartridge na pinalitan ng Volvo sa akin, ito. Ayan. Yan yung nasira, nagkaroon ng problema nung nabutas yung aking hose papunta sa compressor. So ito yung pinalitan nila. Later on, ako na magpapalit nito. I think kaya ko to, kaya tinitingnan ko na kung ano ang pwedeng pangtanggal ko dyan, later on pag ako na ang nagpalit, So yan, ito yung tangke sa left side. Ito naman yung tangke sa right side. Then ito yung drive shaft niya all the way hanggang dun, Yung drive shaft niya connected dyan sa I-shift, dyan sa automatic transmission. Yan yung I-shift ng Volvo, Volvo I-shift. Yan yun. Then nandun yung makina niya. And then ito yung dalawang yan, tsaka yun. Yan yung mga air tank, air tank yung mga yan. And then dito lahat nagmi-meet yung mga hangin na nanggagaling dyan para diretso dyan supply doon sa mga brakes and then sa trailer. Ito, itong bundle na to. So check natin lahat yan, any loose, any rubbing parts ng hose and wire, lalong-lalo na yung mga wiring harness, na nagrarab, is i-check natin yan and titingnan natin kung meron tayong mahanap na mga parts na kailangang tingnan natin mabuti, Maraming modules, I think ito yung sa TPMS module niya. Maraming module to, mga kapatid. Ito yung sa air, Hindi ko pa kabisado, kaya chine-check ko from time to time yung mga yan, So yeah, maya-maya lang makikita ko kung meron mang problema rito, mga kapatid, So maintenance time, dahil reset ako dito sa Palm Beach, Florida, sa Flying J, maintenance ng kay Alex. Makita ko yung ilalim niya, pang-ilalim niya. Isang magandang umaga.
Good morning mga brad, mga kapatid. It's Monday. It's delivery time. Natapos na yung ating reset, Turn no? left on North Kings Highway. At magdi-deliver tayo ngayon dito sa Palm Beach, Florida, mga kapatid, ano? Palm Beach, Florida tayo, mga kapatid. Meron pa tayong 80 kilometers away sa ating delivery. Hopefully, In 4.5 kilometers, take hindi the tayo road ahead matraffic, to mga Florida's kapatid, ano? Turnpike. 86 kilometers to be exact. So, hindi ko alam kung anong plano ng opisina after this. Pero for sure, dito sa south pa rin ang reload ko, pabalik ng Canada. Ba't ibang pinagpapadaanan sa akin ito? Ayokong dumaan dyan sa ano. So nakapagpahinga tayo ng more than 36 bali 42 hours ano, kasi maaga ako nung Saturday, then Monday kasi delivery nito, kaya nakapag-reset ako, no. Kaya kung mapapansin nyo sa ating is maraming marami akong na-upload kasi nakapag-edit ako. So magkita-kita tayo doon, kapatid, sa ating delivery maya-maya lang, after an hour, mga kapatid. Good morning sa lahat. Magandang araw sa lahat, saan man kayo nandoon. 300 meters. Use the right Ayan. lane to take exit 76 for Florida 708. Blue Pa-exit Heron na Boulevard. tayo, no. Galing dito sa I-95. Dito tayo sa exit 76. So papasok na tayo sa looban ng West Palm Beach. Use the right lane to take exit 76. Turn right on State Route 708 West. In 400 meters, use the right two lanes to turn right onto Florida 708 West, Blue Heron Boulevard. Signs for VA Medical Center. Turn right onto Florida 708 West, Blue Heron Boulevard. Signs for VA Medical Center. In 800 meters, be in the left lane, then turn left on Military Trail. Ayan, ito pala yung area, no. Swerte ng mga nakatira dito, no. Hindi nila masyado nararanasan ng winter, mga kapatid, ano. So second stoplight, magle-left tayo. And then yung delivery natin is ito na yun, pagka nag-left tayo dito, ito na yun. At the next light, use the left two lanes to turn left. Turn left at the traffic light. In 500 meters, arrive at 2466 Port West Boulevard, Riviera Beach, Florida 33407, on the left. Where should I go, ma'am? Red line. Red line? All right, thank you, ma'am.
Itong mga ano rito, no? Electric company to eh, mga kapatid eh. Stop muna tayo. Ayun, nandun na yung ano, yung isang magdi-deliver. Hindi yan yung kasabayan ko sa yard. Morning. Morning, sir. Good. Paperwork, sir? Okay. This is my first time here, sir. Follow that guy, the truck driver. The truck driver? Okay. Follow him. Tight yung mga turn nila dito, mga kapatid. So, kung magle-left ka, kunin mo lahat yung kanan. Kung magkakanan ka naman, kunin mo lahat yung left. Natin itong kanan lahat. Maraming abubot sa kaliwa yun. Hindi mo kinuha yung kanan ng todo, sasabit yung dulo ng trailer, sabog yung gulong. Ayan, oh, may paleta, halos saktuhan lang. Ayan, magle-left, magra-right naman. Kunin natin to lahat tong left. Tight tong yard nila. Marami pang mga bakal-bakal na inilalagay sila sa gilid. Yun. Natin tong kaliwa. Okay. Mag-aano na tayo rito, mga kapatid, ang tawag doon. Mag-unchain na tayo, then mag-unload na tayo. Ayan, mga kapatid. Tapos na tayong mag-unchain, ayan, oh. Unchain na natin, ano. Hinintay na lang natin na i-unload tayo. May problema tayo dito sa isang chain natin. Ayan, wala na yung mga chain, inalis ko na. Yung sa dulo, kasi dapat pantay yan eh, almost pantay, ganyan, oh. Parang pantay sila, di ba? Ito medyo gumalaw na, pero natanggal ko naman yung chain. Ito ngayon, na-discarrel siya talaga, no? Ayan, no? Malaki yung space niya. Hindi sila pantay. So, yung butas sa loob, gagalaw din na ganon, no? Yung isa dito, yung isa doon. So, yung lalabasan ng chain, maliit na. So, yun na nangyari dito, mga kapatid. Ayan yung mga, ano, diniliver namin. Ayan. Hindi ko ngayon mahila. So kailangan iangat lang ng forklift operator, no, para mahila ko yan, para matanggal ko, mga kapatid, ano. So yan, I think yung isang kasamahan ko nakapag-deliver na, yung kasabay kong nag-pick up sa Johnstown, no.
So after nito, let's see kung saan tayo papupuntahin ng opisina, kung saan ako pipick up ng load. Hopefully meron agad para hindi masayang yung oras, ano, kasi kaka-start ng 70 hours time natin, ano, yung 70 hour na available para mag-drive for this week. So yun lang muna mga kapatid, isang magandang umaga. Ayan mga kapatid, paalis lang natin sa delivery natin, no, dyan sa West Palm Beach. Biglang buhos naman tong napakalakas ng ulan mga kapatid, oh. Kita nyo yan. Ang araw biglang buhos ang ulan, ano, napakalakas. Kakaiba. So meron na tayong reload mga kapatid, ano, papunta ng pabalik ng Winnipeg yon, pero yung pick up location ko is sa South Carolina, no. So from dun sa delivery ko diyan sa Palm Beach, ano, Florida, papuntang South Carolina is 850 kilometers, ano, mga kapatid, ang layo niya. So papunta na tayo doon. Ang pick up ko is bukas, o bukas ng umaga. So tatawagan ko kasi yung pagpipick upan ko is para siyang pier, pier siya, actually pier, napakalaki ang daming pumapasok na truck mga kapatid, ano. Pero dun sa instruction na ibinigay sa akin, walang special na ano na gagawin, permit, training, yung mga ganun ba, di ba? Kasi pagpapasok ka ng pier, kailangan authorized ka na papasok doon or expected nila na darating ka, di ba? Pero wala. Tatawag ako doon sa shipper tsaka sa opisina, tanungin ko kung may kailangan man. Baka ini-expect nila na tapos na ako ng training, kung may training man or may ID ako or whatever, para sure lang, no, malaman ko. Kasi tinanong ko yung kasamahan ko, no, kaibigan natin sa Pain, hindi pa raw siya nakapunta ron. So hindi niya alam. Pero mas maganda na alamin ko, no, kasi mahirap na magkabiglaan pagdating doon. Ngayon marami akong oras, kung meron mang papanoorin online para magkaroon ako ng ID or ng kung ano man nakakailanganin, magawa ko na ngayon. Hindi yung bukas maaabala ako, no? Ayun, dito ako nagpahinga, yung Flying J, nalampasan ko na pala. Diyan ako nag-reset. So, pabugso-bugso yung ulan mga kapatid, ano. Wala tayong napasyalan, ano. Kung meron sana akong bike, nadala ko yung bike ko bago ako magpunta rito, kung anticipate ko na sana dito, no. Pero pagbalik ko ng ng Winnipeg, dadalhin ko na uli yung bike, ano. Ilalagay ko na siya uli dito sa harap para mapunta man tayo sa magandang lugar, makakapag bike tayo at mabibisita natin yung magagandang lugar, ano. So yun lang mga kapatid. Marami akong oras ngayon, although 800 kilometers pa ang aking kailangang i-drive. Makakarating naman ako ng malapit na sa pick up ko para bukas. So tuloy-tuloy ang biyahe natin mga kapatid. Isang magandang araw. Meron pa tayong kalahati pa mga kapatid, 400 kilometers away pa sa ating pick up. Bukas na ang ating pick up mga kapatid. Mukhang napamali pa tayo ng pasok dito, pa-exit pala to. Ayun, ayun, bigyan na ako nito. Pakanan pala tong dalawa na to. Traffic na kasi rush hour na mga kapatid. Alas 3 pasado na dito, 3:30. Kaya traffic na sa area na to. Yung kung nasan na ako. Pero heading tayo,
north, then magpapa-east tayo, no? Heading east na rin to, northeast. Kasi pabalik tayo ng South Carolina, mga kapatid. Ayan, traffic na. Ayan, mga kapatid, ano, open itong scale. Meron din ditong instruction sa akin na kapag open, follow road signage. Pero para livestock ito eh. Pero pinagsamang livestock tsaka para sa mga cargo trader. Kapag livestock, ayan o, sabi dyan, kakanan, ano. Ayan, sa right lane siya, no, kapag livestock. Pero pagka cargo, like flatbed, dry van, ganito, kagaya sa akin, sa left kami. Ano. Dalawang magkasunod na weigh scale, ano, weigh station. Yung isa doon, bypass ako. May lumabas dito na bypass. Ayan, o. Ito, bypass ako. Yan, yung isang yan. Pero ito, pull in unless close, sabi, no. So, pumasok ako kahit empty ako. Kasi baka mamaya, hindi ako papasok, kahabulin ako niyan ng mga pulis, no? Ng mga county sheriff. Mayroong mga naka-standby diyan, no, sa bandang kanan ng mga patrol car. Kapag ikaw runner, no, hindi ka dumaan dito, hahabulin ka ng mga yan. Tapos ang mangyayari yan, i-inspectionin ka tuloy, level 1, yung pinakamataas na inspection. Lahat titignan. And then may penalty ka kasi hindi ka pumasok. Ayun, parang doon sa kabila, ayun, meron doon patrol. Ito, yan ang mga patrol, naghihintay lang yan, dyan. Pagka na-detect nila sa system nila na merong runner, hahabulin ng mga yan. Ayan, sa bandang kanan ko, no? County Sheriff Patrol Police, ano? Mga naka-standby lang yung mga yan. Dami nila, 6 yan, waiting, may isa pa doon. Yun yung ready to go, yun nandun, waiting lang yung mga yan, mga kapatid, ano? So, I don't know kung may scale ito. Walang scale dito, alam ko kasi ano lang to bali inspection ng agriculture, no? So stop tayo rito kasi yun ang sinabi, mag-stop at saka tayo mag-go lang tayo sa rules nila yan no? Ayan, mga kapatid, maraming ganito dito, lalong-lalo na dito sa Florida. Yung pila na doon sa kabila, pila na sila, mga kapatid. Good morning. This is my first time picking up load here. It's a truck loader. No, only me, sir. Take the 2 lanes to the right over here. Okay. On that road is going to U-turn. Go to the other side of the warehouse. Check it. Okay, thank you, sir. Thank you. Take the exit to Long Point Road.
Good morning mga kapatid, good morning. Nandito na tayo sa Canadian border dito sa Pembina. Sarado yung commercial lane, ano? Kaya dito tayo pumasok sa regular lane kung saan mga kotse, ganun, pick up, yung maliliit na sasakyan, ano? Naalala ko nung nagsara yan holiday. Hindi naman holiday, pero Saturday ngayon. So, dito tayo sa left. Kadalasan nandun sa kanan ang Continue on I-29. ang pasok ng commercial vehicle. Pero dito iisa lang ngayon ang open na linya para sa kotse, sa truck, no? Iisa lang. So yan, no, di ba? Birang-bira to sa mga videos ko, no? Pero ngayon dito tayo mga kapatid. Ayun na, tayo na mga kapatid. Hello sir, good morning. Where do you live? Winnipeg sir. How long were you gone? 8 days. Okay. Where did you go to? I pick up my load from Ontario, then delivered that to Florida. I did my 36-hour reset there, and then pick up in South Carolina, and then West Virginia, and then here, sir. And you're coming back with the same trailer, or is it? Yeah, the same trailer, sir. Purchases like alcohol? No, sir. Alright, here Thank go. you, sir. Have a nice day. Ayos mga kapatid. Larga na tayo. After na maibaba natin to sa yard, meron na tayong reload going to Alberta mga kapatid, ano, sa Edmonton. So tuloy-tuloy lang ang biyahe. Salamat sa patuloy na pagsubaybay at pagsuporta sa ating channel natin to. Huwag po kayong magsasawa. At palagi nyo pong tatandaan, mata sa kalsada, kamay sa manibela. Manibelang Pinoy po, isang magandang araw.